Why I marry my Egyptian husband? Ang pera mo, pera mo. Ang pera niya, pera niyo. Pag cheater, it's always a cheater nga naman, di ba? Commitment. Commitment, guys. Sabi nga nila, kung gusto mong mag-asawa ka nung lalaki na gusto mong maging ganun yung anak mo. Darating din yan sa tamang panahon, wag lang kayo magmamadali. Sabi nga nila, kapag hindi mo hinahanap, kusang dumarating. I know na magiging masaya sila kapag nakapangasawa sila ng Egyptian. Hi guys! Welcome back sa aking channel! So, let's do a real talk again today. Oo nga pala, nagawa tayo ng pancake, banana pancake guys. Sobrang sarap niya. Tapos sabayan pa natin ng kape. Kape-kape tayo guys. Para nervyusin naman, di ba? Sarap kumain ng pancake dito nga pala. Let's start nga guys sa why I marry my Egyptian husband. Madami nga pala nagtatanong sa akin guys, bakit ko daw pinakasalan yung Egyptian kong asawa ngayon. Why I marry Egyptian? That's the question I'm usually getting. Sa totoo lang guys, believe talaga ako sa mga Egyptian. Dahil sobrang gagalang nila. Sobrang marespeto sila sa babae. Napaka-responsable pa nila. Unlike sa mga Pilipino, I'm meeting, of course, di ba, sa Pinas, marami tayong nakikilala mga kabayan. Kahit sa ibang bansa sa Middle East when I'm working in Abu Dhabi. But I don't get that feeling and the security sa kabayan. Hindi sila ganun ka-responsable. Kagaya ng mga Egyptian. Kaya medyo hindi ako tiwala sa mga kabayan talaga, guys. Ang sarap ng pancake, banana pancake. Kaya kung ako sa inyo, guys, hindi ko naman sinasabing lahat ng kabayan ay hindi responsable. Pero bibihira kang makakita ng kabayan na responsable talaga. Tapos, mabisyo ang mga kabayan. Sobrang bibisyo. Palainom. Tapos, hindi sila ganun katapang. I mean, they are not a fighter. They are not a fighter for the life. They don't think that much for the future. What they are usually thinking always, guys, they just want to be happy. Like, pag may sahod ka na, one day millionaire. At saka, guys, kapag, kunyari, working wife ka, ang pera mo, pera mo. Ang pera niya, pera niyo. Ganun lang. Depende na lang kung gusto mong magbigay sa kanya. Or it's depend on the situation din. Alam niyo bang mga Egyptian, sobrang napaka-religyoso. Ang asawa ko, mas pa sa akin sa religion. Mas maka-Diyos pa sa akin. Siya palaging nagpapaalala sa akin magdasal. Pero sa atin, bihira talaga guys. Ewan ko bakit. Laking simbahan naman ako. Pero hindi ko talaga nakita yung mga ganong klase ng lalaki sa atin. Just after I work in UAE, doon ko lang na-realize ang laki ng pagkakaiba. Usually nakita kong mga kabayan doon, laging nagpupunta ng bar, or gusto na lang makipag-relasyon. Meron pa nga isang lalaki na, there's one guy nga guys, gusto niyang makipag, kilala, or something na to know each other. I said, if you want to be friends, it's fine. Pero hindi guys eh. And imagine, tatlong panganay niya. Tapos gusto niya pa ng pang-apat, Muslim lang. Kaloka siya. At saka ang mga Egyptian, hindi sila yung kagaya ng, pag mahal ka nila, mahal ka talaga nila guys. Hindi sila kagaya nung nag-cheat talaga. At bibihira sa kanila yung mga nag-cheat guys. Sa atin sa Pilipinas, sobrang dami rin. Talamak. Pag cheater, it's always a cheater nga naman, di ba? Especially kapag nag-asawa na sila, pag pinakasalang ka na nila, talagang diretso sila. Diretso. Walang lingon-lingon yan, kaliwa kanan. Iisipin lang niyo yung future niyo, paano papaluguin yung family niyo, yung relationship niyo, paano kayo magiging okay, paano niyo makilala yung isa't isa, maintindihan niyo yung isa't isa. Ganun. Ayun, commitment. Commitment, guys. Mayroon silang commitment. Hindi kagaya sa atin. Pag nagpakasal, it's just a paper. Sa kanila, hindi. Kasi alam nila na, pag nagpakasal sila, hindi sila ganun agad-agad makakapaghiwalay. Sa akin kasi guys, yung asawa ko is Christian. So, walang divorce sa amin. Kaya, no choice na siya talaga. Nakastuck na siya sa akin. At ang asawa ko sobrang bait. Sobrang truthful, napaka-kind.
at matalino. Sabi nga nila, pag gusto mong mag-asawa ka nung lalaki na gusto mong maging ganun yung anak mo. So, if you want your children to be that guy, that's your ideal man. Ganun daw yun. Kaya I decided to marry my husband. Pero hindi naman lahat ay pare-pareho. So, meron din mga Egyptian na irresponsable. Kilalanin nyo din muna yung lalaki bago kayo magtiwala kaagad. Kasi, kung mag-i-stay ka doon sa lalaki na napakatagal, tapos wala ka naman nakitang commitment doon sa lalaki, you're just wasting your time. And paalala ko lang pala sa inyo guys, doon sa mga kabayan na gagawin kayong second wife, make sure lang na kaya niyong panindigan yung mga consequences kasi hindi siya madali. May mga kaibigan akong ganon, napakahirap guys. Sobra. So, much better nang maghanap ka nung lalaking walang sabit, 'di ba? Ayan talaga yung hindi ko maintindihan sa kanila, yung mag-aasawa sila ng 4 sa mga kaya nung nag-propose sa'kin yung asawa ko talagang nag-ano na ako na, sige kasi hindi naman siya makakapangasawa pa ng iba. Isang beses lang siya puwedeng magpakasal at kahit anong gawin niya hindi na siya makakapag-divorce or something. Naka-stuck talaga siya sa akin guys. Kaya wish ko din sa inyo na makahanap kayo ng lalaking para sa inyo. Truthful, kind, kayo ng asawa ko, 'di ba? Darating din 'yan sa tamang panahon, 'wag lang kayong magmamadali. Sabi nga nila, kapag hindi mo hinahanap, kusang dumarating. Kaya 'wag kayong mawawalan ng pag-asa. Darating at darating din 'yan. Yung mga nasa Middle East diyaan, marami ding nagme-message sa akin na nag-i-invite na kakasal sila dito sa Egypt. So, I'm so happy na may mga kabayan tayo na nakakapangasawa din talaga ng mabait na Egyptian. I hope to meet them one day, guys. I know na magiging masaya sila kapag nakapangasawa sila ng Egyptian. So, sa mga kabayan ko dyan magpapakasal sa Egyptian, good luck, wish you luck everyone. And I'm happy, really, I'm so happy to hear. Sana sa susunod naman, pag may magpapakasal na Egyptian at Pilipina, sana maging magkapitbahay tayo or dalaw-dalaw kayo dito sa akin sa Egypt. Message lang kayo sa aking TikTok, comment lang kayo dito sa aking YouTube din, guys. So, thank you for watching, everyone, and God bless you. Don't forget to click like and share. I'll see you on my next video. Bye-bye.